Nako, heto na mga karibin natin. Sad si Clara, BP Sara uupo na. Nako, matapos kumanta, Junior at Tamba, kumakas na. Aba, nagtatanong po mga kaubayan at yan po ang ating aalamin mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, ito pasadahan po muna natin itong si Vilma Santos. Ito, malaki ang pasalamat nila. Okay? Kay President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang programa. Pero ano ba ang programang ito? Ito, alamin po natin mga kaubayan. Sa tulong po ng ating mahal na Pangulo, sisimulan na natin ang pamamahagi ng 10 kilong bigas na matatanggap ng mahigit 235,000 pamilyang Batanggenyo dito sa ating lalawigan na mayroon pong 6 cycle or 6 na beses na matatanggap sa isang taon. So yan mga kaubayan 10 kilong bigas sa loob ng isang taon mga kaubayan. So 10 times 12, di ba? Ganun lang yun mga kaubayan. No? So, ang tanong dito, sustainable po ba yan? At saka lahat ba makakatanggap niyan mga kaubayan? Bakit piling lugar lang? No? Ang presidente po mga kaubayan ay hindi po presidente ng Batangas lamang. Okay? Ang presidente po ay presidente ng buong bansa. Siya po ang itinuturing na ama ng buong bansa. So, bakit naman doon lang sa kanila at sa ibang lugar ay wala? Diba? Patuloy tayo. Ito po ay hindi lamang ayuda. Ito po ay katiyakan na sa panahon ng pangangailangan, mayroon po tayong gobyerno na kumikilos, may gobyernong maaasahan, at mayroong gobyernong tumutulong. Palakpakan naman po natin. Ayan mga karambayan, no? Pati pag palakpak, kontrolado nila, no? Hindi ba pwedeng pumalakpak ng kusa yung tao kung natutuwa sila? Marahil ay hindi po natutuwa ang taong bayan dyan, mga kaubayan. Kasabay po nito, makakatuwang din ang pambansang pamahalaan ng ating pong mga lokal na pamahalaan upang maisakatuparan ng iba't ibang proyekto na prioridad ng ating mga minamahal na mayor ng ating pong mga bayan at lungsod. Mga proyektong direktang tutugon sa pangangailangan ng bawat bayan dito sa Batangas. Sa mga minamahal ko pong mayors, ito naman ay atin na pong napagpulungan. Tama po ba? Kaya iisa ang ating pong patutunguhan. At ito po ay patuloy natin ngayong pinagsusumikapan at patuloy po natin ginagawa ng konkretong programa na So yan mga kaubayan, what I'm trying to point out dito yung programa nila, no? 10 kilong bigas sa loob ng isang taon mga kaubayan. Ibiruin mo isang taon mga kaubayan. Ay 6 lang pala. 6 na cycle, ibig sabihin, no? 60 kilos lang po yun. Correct me if I'm wrong kanina. Sabi ko kasi 12 cycle. 6 cycle lang. Ibig sabihin, no? Sa loob ng isang taon, mga kaubayan, meron lamang 6 na pamimigay ng 10 kilong bigas. Or 60 kilos, ibig sabihin isang sakong bigas sa loob po. Diba? Ay, hindi ba 60 kilos? 50 kilos lang ba? Okay. One sack and 10 kilos sa loob po ng isang taon. Ano ba yan? Parang matutuwa ka na. No? Pero yun lang pala yun mga kaubayan. Ako, wag po kayong masyadong umasa dyan mga karibin natin. Magugutom kayo kapag umasa kayo dyan. Ito nga ang problema dito ito nga si pumiyok po si Silvestre. Yung representative ng first district, no, ng Batangas. Sabi niya po dito, ganun ba kadaling lukuhin si Marcos Jr.? Hindi ba aaminin ni Recto kay BBM na hindi sinama sa ayuda ni BBM ang 84 barangays dahil sa tampo ni Governor Vilma? Pahayag
Payag ba si BBM na pagsinungalingan siya ng sarili niyang gabinete? Presidente ng Pilipinas, ganun ka ba? Kadaling lokohin? Ayan, puro tanong po ang pinapakawalan dito Pero I think alam po siguro yan ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Oh, alam po niya po siguro yan. Malamang utos pa nga yan Kasi kung hindi niya yan alam mga kabayan, bakit parang ganun din ang nangyayari sa ibang mga lugar? Di ba? Yung mga kaalyado lang nila ang nakakatanggap. O yung mga hindi kaalyado, huwag muna. Di ba? Ibig sabihin, this program, selected lang po ang mga beneficiary, mga kabayan. Diba? Lahat, ang problema nga nito, yung mga taxpayer pa na naguhulog or babayad ng tamang tax, yung hindi nakaka-avail, no? Nakakapag-benefit ng mga project na ganito. Napupunta tuloy mga kabayan sa mga walang hiyang mga tambay, diba? Mga walang trabaho, diba? Napupunta sa kanila. Kaya patuloy na nagiging tamad mga kababayan itong mga kababayan natin na umaasa na lang sa mga ganitong ayuda. Because nga, it is not a sustainable solution to our problem, no? So ito ay mga kaya nga bakit ba ginawa nilang proyekto ito? Ano lang to short term solution lang po ito. Gaya ng ginawa ni former President Duterte. Nako po. Yung short term solution ni former President Duterte sa pandemic, ginawa nilang ayuda, mga kababayan. Ginawa nilang project. Diba? Nakakahiya naman. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, akala ko buong Batangas hindi naman umabot dito sa barangay Dumuklay. Ayan Ibig sabihin, rekto na ang acting president. Aba? Di na ibulsa na nila yung pera para sa ibang barangay. Ganun lang yun. Naimaleta na yan mga kababayan. Wag na kayong umasa. Sabi ni Carmeleta, kanila bang pera ang pinamimigay na ayuda? Kung tunay silang matino at may malasakit sa mahihirap, dapat bigyan lahat ng tulong dahil taxpayers, yan ang sinasabi ko. Manigaling yan. Kung hindi ibibigay, siguradong darambugin lang na nila yan. Okay? Alam naman na ang mga ganid, walang kasiyahan at ipokrita sila. Correct. No? Yung mga taxpayer nga tuloy ang hindi nakakapag-avail niyang or nakakapag-benefits niyan No? Napupunta lang sa mga tamad, mga kababayan. No? Anyway, ano po ang inyong reaction dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. BBM, papayagan ng umalis si Tambi. Pinagbawalan, di ba? Mamaya pag-usapan natin. Boying, takot kay Tambi. Dito malalaman natin kung si Boying takot kay Tambi. Napakaganda nito, malalaman natin. Makikita natin kung sino ang kukurap dahil alam ng lahat, maraming ebidensyang alam itong si Tambaluslo. Eto, galing ito sa isang reliable person. BBM, hindi na aabot sa 2028. Di umano. Ito, nabalitaan ko lang, may nag-message sa akin. Hindi ko na sasabihin kung sino ito. Sa tingin po ba ninyo, aabot pa sa 2028 si Bongbong Marcos? Ako, honestly, hindi ko sigurado. Kaya So ako mga kabayan, ang masasabi ko po dyan ay mukhang aabot po, no? Mukhang aabot po kasi wala namang ginagawa no? Wala naman pong ginagawa ang House of Representatives to impeach, no? BP Sara. At yung taong bayan, sawa na rin sa kakarali, wala rin naman pong nangyayari, no? So let's just accept, no? Na talagang aabot po, at lulubog pa sa utang ang ating bansa, no mga kababayan. tinatanong ko, ano sa tingin ninyo? Aabot pa ba ang administrasyong Bongbong Marcos hanggang 2028?
Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Pero bago tayo So mga kabayan, diretso na po tayo dito kay Ante Claire, no? Para hindi masayang yung oras nyo. Dito kay Ante Claire ito. Hindi naman Lang. Yan. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ayun, ang tinatawag niya dito si Roque. Kasi sabi ni Roque, hindi naman daw nahuli si Saldico. Tinanong kay nagsalita na pa. Basta na lang kami maniwala sa inyo. Bakit kayo? Sabi nga po mga kabayan, sabi nga ng mga nanonood sa mga social media o sa mga mainstream media, mas naniniwala pa sila, okay, sa mga content creator kaysa po kay Yussi Claire Castro. Bakit? Malimit pong sabihin natin, wala naman talagang perpekto sa pagbablog, wala naman mga perpekto sa content creator, no? Okay? Nagkakamali rin yan. Pero, grabe naman. Kung kumpara sa ibang content creator, mga kabayan, grabe naman po ang pagsisinungaling ni Castro. Halos araw-araw yata, mayroong pagsisinungaling si Castro eh. Diba? Maniniwala dyan sa fake news peddler na yan si Roque. Yan yung sinasabi ni Claire. Ma'am, follow up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Saldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Pasa kay SOJ Vida. Bida-bida. Hindi niya masagot. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. Yun. Lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico. Bakit ganito ngayon si Claire, mga kabayan? No? Parang hindi niya kinakagat ngayon yung issue patungkol kay Saldico, no? Parang pag tanungin mo siya, ay pinapasa niya sa iba. Okay, kayong mga reporter diyan, magtanong naman kayo patungkol kay Duterte. Nang ganahan naman sa pagsagot itong si Claire, nako po. Ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. Yun, iwas pusoy si Claire. Hindi na may interview si SOJ Vida kasi papunta na doon, di ba? Sabi niyo susunduin. Ito lang po yung tagapagsalita ng Malacanang mga kabayan na walang alam eh, no? Kaya ka nga nandyan para magbigay ng impormasyon, hindi yung sino pang hahanapin na punsuplato, no? Kung wala kang maibigay na sagot, mag-resign ka na lang dyan. Diba? Kasi nandyan ka para sumagot eh. Loko niyo. Sa madaling salita, iwas pusoy siya. Tinatanong yung detalye nung pagkakahuli kay Saldico, wala siyang masagot, pinapasa niya. Tanungin mo siya patungkol kay Duterte, maraming alam yan. Baka pati kulay ng brief ni Baste, alam yan. Tanungin mo Duterte. Pero tanungin mo doon sa mga patungkol kay Bongbong o doon sa mga balita ni Bongbong, walang alam. Wala. Pigil nyo na yung press con eh. Ba't nag-press con pa kayo? Di sana si Bida na lang nag-press con, hindi ka na lang pumasok. Wala ka rin palang alam. Wala rin palang sustansya yung tinayo-tayo mo dyan. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Yun. So ba't walang pictures, walang videos? O sa madaling salita, ang sagot niya, basta maniwala na lang kayo. Hayaan nyo na lang ang gobyerno magtrabaho. Tanong kayo ng tanong. Hindi lang niya madiretso pero gano'n. Basta maniwala kayo. Sinabi yan ng Pangulo. Tapos. Tingin niya ata sa Pilipino robot. Basta nagsalita si Bongbong. Ano na eh. Legit na legit? Salita pa ni Bongbong? Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Naka-detain po ba siya? Ako nasasagot.
Mukhang yun din ang sagot ni Claire. Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito Okay na. Okay na po yan mga kababayan. Tama na. Tama na, Claire. Oh, pauwiin mo na yung mga mga reporter na yan para makapagkalap sila ng mga tamang sagot sa mga tamang tanong, di ba? At sa mga tamang tao na sasagot. Walang hiyang yan. Nag-press briefing ka pa kung puro ganyan ang isasagot mo. Huwag ka nang lumabas. Diba? Kung wala ka rin namang isasagot. Ay nako. kay Secretary Vida. Tanong mo kung anong kulay ng brief ni Pulong, baka masagot niya. Walang silbi. Nako. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. So, tinatanong, nagpunta sa Malacanang. O, alam mo ba kung anong pinagbitingan? Wala rin siyang alam. Walang alam. Wala na sustansya. Sabaw na sabaw. Ano bang tatanong nyo dyan? What do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang isinasaad ng batas. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Leonario. Hi, sir. Can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levi's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly. And I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Ayun, ganda ng tanong na yun. Anong masasabi ninyo na sabi ni Leviste, hindi dapat ang Presidente ang mag-a-announce kasi nga, ang Presidente ang akusado. Diba? Oh. Anong sagot? Tingnan po ninyo itong pangyayarin to ha. Kung ang akusado ang may... Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? Si Bongbong. President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo Nagtatanga-tangahan ka ba? Okay, clear? Naging akusado ang Pangulo nung dinawit siya. Diba? Dinawit siya ni Zaldico mismo. Ay nako, natutulog ka ba sa pansitan o talagang niloloko mo lang ang taong bayan? Ako, tumigil ka na dyan. dapat nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce Tingnan nyo. Nakita nyo. Hindi nyo na po na. Ulitin ko. Baka na. Hindi nyo nakita. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? in-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos sa the Philippines. Pansin nyo? Cut. Kinat agad, di ba? I-announce pa. Ganito si gano'n. Kunwari, Consoli from SMNI. Ano ganyan. Di pa tanong agad. Di ba? Dapat siya ata tinatanong nyo kung sino ba ang akusado, tapos lilipat. So, ang tawag po dyan, mga kabayan, controlled information, no? Kasi ang information ngayon is very, very powerful, no? If you control the information, kaso nga lang, hindi nila makontrol ang informasyon. Bakit? People used social media to counter their fake news, mga kabayan. Pero sila, patuloy pa rin sila sa kanilang mga ginagawa. Kumbaga, nakaprogram na yan eh. Pag may tanong na medyo, di ba, nadadawit ang Pangulo, naiipit ang Pangulo, okay, change topic na lang, pwede ba? Ganun lang po yun, mga kabayan. I think Claire Castro is very, very sad ngayon, no? At wala siyang ganang masyadong sumagot, okay? Sa mga tanong, kasi hindi Duterte ang pinag-uusapan eh. Marcos pong pinag-uusapan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction po tungkol dyan, mga kabayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.